napakatahimik ng araw habang siya'y sumisikat at umiinog sa mundo. Isang napakalaking bituin na nagbibigay ng tanglaw sa ating daigdig, na halos lahat ng nabubuhay sa mundo ay posibleng hindi tatagal kung walang kanyang sinag at init. Subalit, sa likod ng kanyang liwanag na ibinibigay sa mundo ay nandoon ang isang nakaambang panganib na pwedeng sumira sa mga naninirahan dito sa daigdig. At itong pangyayari ay isang pinomena kung ating iisipin para sa araw. Ito ang sun flare o solar flare o ang pagsiklab mula sa araw. Kung bago ka pa lamang sa aking channel ay paki-subscribe at pakipindot ng notification bell para maging una ka sa mga uploads ko na may dalang kunting kaalaman at impormasyon. Ano ba ang tinatawag na sun flare o solar flare o pagsiklab? Ang solar flare ay isang biglaang pagsiklab ng pagtaas ng liwanag ng araw. Ito ay makikita lang sa malapitan sa araw. Minsan, may mga malalakas na pagsiklab pero hindi naman lagi, na sinusundan ng tinatawag na coronal mass ejection o yung pag-release ng plasma na sinusundan ng magnetic field mula sa solar corona. At yung pagsiklab sa araw ay paglabas naman ng plasma at particles mula sa korona ng araw patungo sa outer space. Minsan, itong pagsiklab na ito ay naglalabas ng radio waves, at kung ang ejection ay nasa direksyon patungo sa ating mundo, yung mga particles na kasabay ng disturbance ay pwedeng makapenetrate sa itaas ng atmosphere o yung ionosphere, na sanhi ng isang maliwanag na auroras na pwedeng makasira sa isang radio communication. Kadalasan, mga ilang araw para sa solar plasma na makarating sa mundo. Ang flares o yung pagsiklab ay minsan nangyayari din sa ibang mga bituin na kung saan ay tinatawag na stellar flare. Ang solar flares ay pwedeng makaapekto sa lahat ng layers ng solar atmosphere gaya ng photosphere, chromosphere at corona. Ang plasma ay mainit na umaabot sa tens of millions of kelvins o yung base of units ng thermodynamic temperature. Ang flares ay nagpuproduce ng electromagnetic radiation tungo sa electromagnetic spectrum sa lahat ng wavelengths, mula sa radio waves hanggang sa gamma rays. Halos lahat ng enerhiya ay kumakalat sa frequencies sa labas ng visual range na karamihan ng kislap ay hindi makikita ng ating mga mata maliban kung gagamitan ng espesyal na instrumento. Flares o yung pagsiklab ay pinalakas ng biglaang pag-release ng magnetic energy na nakaimbak sa corona, gaya ng enerhiya na inilabas na pwedeng magbigay ng coronal mass ejection o CMS. Subalit, ang kaugnayan ng CMS at flares ay nanatiling hindi pa maintindihan. Ang solar flares ay unang naobserbahan mula sa araw ni Richard Christopher Carrington noong 1859. Sa marilang mga kauna, ang solar flares ay nangyayari lamang kung ang charged particle sa plasma ng araw ay sumabog sa kalawakan at naglakbay ng sobrang bilis. Itong pagsiklab ay pwedeng makapagpataas ng epekto ng solar wind. Ang puwersa ng particles ay patuloy na dumadaloy palabas ng araw tungo sa solar system, o di kaya pwedeng maging sanhi ng coronal mass ejection, isang malaki at mabigat na pagputok ng charged particles at magnetic fields. Kung ang solar flares ay tumama sa mundo, ay magkakaroon ng iba't ibang epekto sa ating daigdig, gaya ng electrical disruption o pagkagambala ng kuryente. Isa sa makabuluhang panganib ng pagsiklab sa araw ay ang malawakang electrical disruption. Pag ang particles tumama sa magnetosphere ng mundo, ay magpoproduce ng electrical charge. Ang isang malakas ay sapat na para maabot ang ibabaw ng planeta. Pag itong charge currents ay nahagip ang electrical grids, ay magiging sanhi ng iba't ibang problema. Noong March 12, 1989, isang malakas na solar flare ang tumama sa North America at nasubrahan ang electrical grid ng probinsya ng Quebec sa Canada. Alas 2:44 ng kinaumagahan ay nagkaroon ng iba't ibang failure na tumama sa electrical system. Nagresulta ng malawakang blackout sa probinsya na umabot ng 12 oras.
Broadcast interruption. Ang pagsiklab ay pwedeng makasira ng communication system. Ang geomagnetic storms na sanhi ng pagsiklab pag tumama sa mundo ay magkakaroon ng electrical interference sa itaas ng atmosphere na maapektuhan ang radio at iba pang mga broadcast communication system. Depende sa intensity ng pagsiklab na pwedeng sahanin ng mild static interference o tungo sa complete blockage ng communications. Ang shortwave communication sa particular ay madali magambala na pwede nilang makatake advantage sa electrical conditions sa atmosphere ng mundo para tumalbog sa signal tungo sa malayong distansya. Epekto sa satellites. Ang makabagong sangkatauhan ngayon ay nakadepende sa satellite, mula sa telepono, sa GPS tracking, at iba pang makabagong teknolohiya. Ang isang malakas na pagsiklab mula sa araw ay pwedeng makagambala o makasira ng maraming satellites. Ang satellites sa mataas na geosynchronous orbit ay madaling masira ng isang malakas na electromagnetic current na nagmumula sa araw. Ang ultraviolet radiation mula sa pagsiklab ay maaaring makapagpainit ng atmosphere ng mundo na pwedeng lumawak at ang resulta ay ang pagtaas ng paghila sa mga umiikot na mga satellites at pwede ring maging zombie satellite na lang dahil sa hindi na sila makakatugon ng signal sa ibaba ng mundo o di kaya ay mahuhulog na lang ang mga satellites sa atmosphere ng daigdig at nagliliyab. Tataas o dadami ang sanhi ng pagkidlat. Ang mataas na charged atmosphere mula sa solar flare o pagsiklab ay pwede magkaroon ng ibang natural consequences gaya ng pagtaas ng mga kidlat. Noong 2004, ibinalita ng mga tagapagsaliksik sa University of Reading ang mataas na solar activity ay daan para tumaas ang numero ng pagkidlat. Ang mga tagapagsaliksik noong 2004 ay sinabi na sa kanilang findings kasama na ang mga unang kaalaman tungkol sa araw na hinayaan nilang hulaan ang pagkakaroon ng maraming pagkidlat sanhi ng solar flare. Aurora Borealis. Ang Aurora Borealis at ang Aurora Australis na ibig sabihin ay yung liwanag na sanhi ng solar na makikita sa North at South Pole na nagbibigay ng matingkad mas makulay na kalangitan na makikita sa gabi. Itong epekto na ito ay resulta ng mga particles na nakikipag-ugnayan sa atmosphere ng daigdig. Sa karagdagan, ang charged particles mula sa solar flare o pagsiklab mula sa araw ay maaaring makaapekto nitong mga ilaw sa kalawakan. Noong March 1989, ang Aurora Borealis ay karaniwang mahigpit sa Canada at Alaska, subalit makikita naman sa malayong timog ng Florida. Salamat po mga kauna sa panonood. Hanggang sa susunod kong video.